Magandang araw Pilipinas, ako pa rin po si Eli Saludar at siyempre ay sundan niyo po yung aking YouTube channel, Ka-Eli po, at Eli Saludar. Secretary. Magandang hapon mga kababayan, ito na naman tayo sa ating programa Iparas kay Paras dito sa ating butihing podcast at kasama ko si Eli at Paring Ado, magbati ka. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Maestro Ado Paglinawan na nagpupugay sa inyo ng isang mapunyagi at mataas ang rating ng ating podcast. Kaya masaya. 10,000 na mahigit tayo. Masaya. Subscribers, congratulations. 11,000. 11,000 na ngayon. 11,000. Congratulations in so short a time. No? Sa lahat at sa sambayan ng Pilipino. At siyempre ay ilan sa mga malalaking issue na pag-usapan natin yung sa ICC at itong panukala o panawagan na humiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ito yung mga panukala at panawagan lang. So, may mga sari-sari dyan, may mga eksperto na nagpapakilala na ito di umano hindi maari. At ang masaklap dito, yung mga dating miyembro ng gabinete ng Duterte administration, masyadong mabibigat din yung kanilang mga pagtutol. So, Secretary, ano man sabi mo rito? Well, pakinggan muna natin itong mga kumag na ito na nagpapakilalang eksperto. Nagpapakilalang sila ay mga loyal sa bansa, sa Constitution. Pero lahat ito wala namang katuturan. In the first place, wala namang sinabi si dating Pangulong Duterte na hoy mga Pilipino diyan sa Mindanao, mag-atras na tayo, magsisid na tayo. Humiwalay na tayo. Humiwalay na tayo. Masyadong advance itong mga gunggong na ito. At kung ano-anong mga dinadaldal para lang makapapel dito sa issue na kasalukuyan. Ito, pakinggan natin itong mga kulukoy na ito. Mga legal expert. Legal experts. Di umano. Di umano. Lawmakers and legal experts dismissed the call of former Philippine President Rodrigo Duterte for the creation of a Mindanao Republic, but a signature campaign is already planned to seek support for the island's secession. It's the strongest painkiller. Amid political bickering between President Ferdinand Marcos Jr. and former President Rodrigo Duterte, talks of Mindanao seceding from the rest of the country is being revived. After publicly opposing moves to amend the Constitution through a people's initiative, the former president said counter moves to gather signatures for the secession of Mindanao is also ongoing. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan. Inuubos kung anong pinaggagawa. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga taga Luzon, Visayas, we will not deny you. Napakinggan niyo naman yung sinabi verbatim ng ating dating Pangulo. Wala siyang hinihikayat ng mga Pilipino na mag-class at sumama sa movement. Sinasabi niya mayroong mga may idea tungkol dito. At ito ay nagbunga, itong mga ideas na ito na bumukod ang mga ibang mga kababayan natin sa Mindanao dahil kulang yung pera na binibigay ng gobyerno sa Mindanao. Pero wala siyang sinasabing, ito na. Tatalon na tayo sa bangin. Or, ito na ang secession natin. Sinasabi pa nga ng Pangulong Duterte, ay may proseso yan. You go to the United Nations, there are process. And sinasabi pa ni Congressman Alvarez, may ano yan mayroong consultation yan. May itatanong tayo tungkol dyan sa mga taong bayan. Papakinggan natin sila, i-explain natin. So, there is really no, as of yet, any move to secede. Idea pa lang yan. Idea. It's just an idea. Tulad nitong PI, ano ba itong PI? It's just an idea.
to amend the Constitution through People's Initiative. Wala pa yan. Kasi narinig ko, Secretary Jing, na sa press ko na yon, may binabagit sila na may consultation. Yes. At ipapaliwanag, i-explain kung sa mga gusto o papabor. So, sino-sino ba itong mga kumag na ito? Itong anyo? Hindi na lang niya nirespeto yung ating dating Pangulo. Hindi man lang niya binigyan ng konting halaga yung samahan nila. At tatakutin pa at magsasabi pa siya na I will the government will crush any attempt with force. Si Anyo parang siguro nasiraan na ng bait ito dahil nakubig ito 3 beses eh. Wala nang normality ito, hindi na marunong tumingin sa pinanggalingan eh. It was even Duterte who gave you what you are. Ikaw, siya ang nagbigay sa iyo ng anyo. 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 Diba? Tapos takutin mo yung dati mong boss na he will crush the people who will believe in PRRD. Ito naman Galvez. Kala mo kung sinong sabi, I don't agree with that. I don't agree. Tapos ikaw magyayabang ka na ikaw ang hero diyan sa yung Mindanao, ano na yan? Who you? Ikaw ang hero dyan sa MILF na yan at saka yung barn. Pinagbigyan lang kayo ni Lorenzana, ni Duterte. Because Duterte was contemplating whether pagbigyan yung mga governors who were really in the right track. Kasi gusto nila magkaroon ng eleksyon so that it will be really the will of the people. A democratic exercise. A democratic exercise. Gusto nila Mangundadato, nila Sakurtan, yung mayor ng Cotabato City, si Bay Mariam Mangundadato, na fair and square. Labanan sa eleksyon. Pero, sinong namamagitan? Sinong nag-convince kay Pangulong Duterte? Kayo ni Lorenzana. Kinonbinsin nyo na i-extend yung transition period. Yung interim. Tapos ngayon, pinagbigyan ka, ginawa kang somebody, sasabihin mo kagad, I don't agree. Hindi pong nakita yung sinasabi ni Pangulong Duterte, Mr. Galvez, nagsasabi ka na kaagad as if personality ka. Sino kang kehoda ka? Pero meron makang may problema ron sana yung sa decommissioning oo. Tingnan mo, itong Galvez na ito. Idugtong na natin yun. Siguro natuklasan ni Rapi, kaya duda ito si Rapi Tulfo dito sa credibility nitong Galvez na ito. Kaya dinidikdik niya yung corruption dyan sa decommissioning. Kasi, alala siguro ni Rapi Tulfo, yung nilustay na pera doon sa vaccination. Na ang daming natitira, yung AstraZeneca, I was present when they were talking with Duque, and Galvez says, Sir, ang daming natitira. Saan ba natin ito? Pero, I'm not saying kumita ka. Pero ikaw yung bumili nitong mga vaccines na ito na nasasayang. How much millions of pesos na nasasayang sa ating gobyerno dahil sa I will not say walang hiya, pero dahil sa kabulastugan ng pagbili ng vaccine. Pero dito kasi, Secretary yung Kado, sa decommissioning, ang binabanggit niya, kasi nasubaybayan ko yan, yung hearing, na yung mga sumuko, hindi tumutugma sa mga barel. Yes. So, di ba dapat kapag combatant pag sumuko ka sa gobyerno, dapat may ibabalik ka na barel. Siyempre, kagaya ng Bakit yun, di ba? Kagaya ng sa NPA. Tapos bibigyan mo ng 100,000 pesos yan. Ang laki nga sa mga rebuilding New People's Army. 20 mil lang yata binibigay. Ito, dahil kay Galvez, pinalaki niya kasi siya ang OPAP. Muntik na nga maging National Defense Secretary itong Kulukoy na ito .
Pero anong Ano ibig sabihin? natunugan ni Marcos, walang Ito, panoorin natin, Kado, para maliwanagan natin. natunugan ni Marcos, withdraw yung kanyang nomination as Secretary of National Defense. Ito, panoorin natin itong magandang ginagawa ni Rapi Tulfo sa ating bansa. Okay. Ito lang po ang gusto kong mangyari. Gusto ko, kung merong susunod na hearing, yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sinong involved sa corruption. May corruption dito, whether you like it or not. Laking pera po dito ang nawala sa gobyerno. Your Honor, Dahil kung hindi po, sa susunod na Senate hearing, patatapyasan ko kayo ng budget. Your Honor, I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. The cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na... Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo yung cruiser weapon, paano pa mga weapon. Kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga, sir, very clear ng discrepancy dahil kung hindi po, kung hindi po talaga, kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch eh. At saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Your Honors, kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kung sinabi ko rito. Your Honor, mag-apologize pa ako sa'yo. Pero unless hindi mo pa ipaliwanag, then I'll stand by what I said, may corruption. Your Honor, the commissioning body is an international body that really facilitated the decommissioning. International bodies facilitating, pero sino nag-release ng pera? Tayo, Pilipino, DSWD nag-release ng pera. Yes, but to the recommendation of the body, kung ano may body sinasabi. Actually, the body will not say that the individual is already validated. Considering that international body is those are experts from. I know, sir, but you're in the military, right? Define combatant. Define combatant. Combatant can be the actual yes. Individuals. Yes. Holding the firearms. Holding firearms. So ibig sabihin meron siyang firearms. Yes. So your definition, galing sa'yo, your definition of combatant is someone holding a firearm. Yes. So where is that firearm? Ng combatant na sumurrender na binigyan 100,000. Dapat magmamatch yan. Galing na mismo sa'yo, combatant is the one holding the firearm. Where are the firearms? Sir, ito natin sa ano. Last na sir, Saka isa pa sir, hindi ka ba nabulabog dito? 26,000 surrenderies na bigyan ng 100,000, umabot ng 2.6 billion and 4,000 lang firearms. Kasi kung ako sir, sorry I'm not saying you're corrupt. Sinabi ko sa loob ng organisasyon. Kung ako, sir, mababahala na ako. Kung ako, talagang hell break loose. Sir, I have said earlier that the decommissioning of combatants have many process, including the decommissioning plus the SLW and also the DPAGs. DPAGs are the one in charge on those firearms that we considered as loose that had been given to the MILF and the MNLF. Those firearms that are personally owned, it will have a different program
And we believe. So ang sinasabi niyo, sir, okay, nabanggit ang kanina personal. So may pupuntang combatant, may baril ako. Hindi ko surrender to kasi personal ko to. Ganun ba yung nangyari? Kaya yun yung difference ng 26,000 to 4,000 lang na baril. Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearms. Tulad sinabi kanina ni Ma'am Raisa. Or sympathizers. Yes, Your Honor. Pumayag kayo ng ganon? Eh di dapat, wag niyong bigyan ng 100,000. Dapat pera kapalit ng baril. So, sorry sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then, katangahan. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is sa 26,000 sa 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay may mga baril pero hindi sila render sapagkat personal use nila. Sir. Kasi kung ako, sir, hindi ako papayag. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. This is not the only time that nagdududa ang mga kababayan natin dito sa Galvez na to, mga kababayan. Alam mo, kaibigan ko din ito si Galvez. Pero, let's call a spade a spade. Ito nakinabang sa panahon ni Duterte na ginawang somebody. Pero, look at what he's showing to us na tayong mga loyalists ni Duterte. He is betraying Duterte. Despite the fact. Tapos, this is nothing new. Doon sa vaccine, ikaw yung in charge. Ang daming kwentong tungkol sa iyo, Mr. Galvez. Ang daming kwento sa iyo. Ito pa. May mga kwento pa doon sa Maguindanao Norte na allegations na gusto niyo pang pagkikitaan yung Maguindanao Norte may mga allegations na ini-install ninyo si Makakuha para makakuha kayo di umano. At ito very clear, Paring Eli, why don't you tell our public what is your perception doon sa mga tinatanong ni Tulfo? Hindi, pero maliwanag na kahit na siguro hindi ka napag-aral sa mga ng kolehiyo o ano man, simple lang, 26,000 ang sumuko, 4,000 lang nakuha ang baril. Yung sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, yung isa sa pinaka-common lang na ebidensya, basic na ebidensya, ano ka, rebelde ka, susuko ka. Ano ebidensya mo na rebelde ka? Boss, ito yung baril. Okay, pasok. Yan, basic. So, hindi pala ito decommissioning. Commissioning pala ito. Commission! Hindi, ako yun At yung commission mas malaki kaysa sa pangangailangan. Kasi pinag-uusapan dito sa... Kaya hindi dapat niya ikakagalit 2.6 billion, Secretary. Pinag-uusapan dito billion. Kung 2.6 billion, kung 4,000 lang, 400 million na dapat, nasa na yung 2.2 billion. Ako pa nitong si Galvez, dapat tularan mo yung matino na si Secretary Duresa na nag-resign because sinuspitsaan. It was only a mere suspicion. Yung dalawang undersecretary niya dyan sa OPAP ay gumawa ng milagro. And Duresa immediately, dahil may mukhang manipis na muka, hindi makapal ang muka, at nag-resign agad si Duresa. At yan ay talagang matagal na sa gobyerno si Duresa. Maganda ang track record. Ikaw, huling-huli, what will ordinary people think? Pwedeng mag-submit ka lang ng mga pangalan ng mga MILF na hindi mga rebelde. Kung sino-sino mga pangalan. Kasi paano naging rebelde yan? Ang dami-daming may mga baril dyan. Nung nagpinapabomba ni Estrada yan, during the time, yung kanilang may mga mga kampo nila dyan, bawat isang MILF, mayroong baril.
So, bakit mo sasabihin ngayon, Galvez, na walang baril? Baka nga iba, dalawa pa eh. Oo. Di ba? May short tsaka long eh. Kaya Pero nga, dito, ano sabi mo? Commissioning, hindi decommissioning. kasi ang lino, At kinuha kayo, ano? dito ako sasaludo kay Tulpo. I mean, magaling si Tulpo dito. Hindi siya nagpatinag, pumalag eh. Hindi kami medyo magkapagsabi ako na presidentiable na ito si Tulpo kung gano'n ang mga asta niya. Ha? Kasi ito, kinuha hindi ko, nagpatinag sa isang general. Kala kasi ng general, pagka nagsisigaw-sigaw siya, kala niya matitinag ang mga ibang Pilipino na kayang bumaril, kayang magpapatay. Ang liwanag eh, di ba? Pag MLF rebel, tawag diyang combatant, di ba? Tinignan ko sa dictionary combatant, a person or nation engaged in fighting during a war. So, may armas. May armas. Pero kung makatipunero to, itak yun eh. No, itak. Baka itak yung armas dyan. Pwede ba sumpit dyan o tirador? Ito maliwanag. Dapat 100,000, surrender ka lang ng tirador. malaking paliliwanag dapat dito. Malaking dapat nga disgusting. Kung napanood ito ni Marcos, ito si Galvez, no love loss naman kay Marcos yan dahil galing naman kay Duterte yan. Ngayon lang naging best friend ni Anton Laglameo dahil may mga may mga alleged negosyo sila diyan sa barn. Hindi na rin daw. Nung bumalik from Oslo, Norway, binitawan na raw ni Anton Laglameo. Yan? Dahil napapahiya raw si Anton Laglameo. Dahil nga sa mga issue na ganito. At saka maraming nagsasabi, marami akong kaibigan ng mga generals. Mainit na daw ang mata ng Malacanang dyan. Bata daw ito ng mga Malaysia. Bata itong Malaysia. MI6. Tao ng Malaysia yan Ang sabi nila, di umano. So siguro, abangan natin yung kung ano. Anyway, going back, kaya lang naman natin na-discuss ito dahil doon sa issue ng alleged secession na sinusulong daw ni Pangulong Duterte na hindi naman totoo. At nag-react kaagad ito si Galvez. So, pero tayo bilang naniniwala kay Duterte at parang lumalabas na traidor itong Galvez kay Duterte at pinapakita natin kung anong ugali nito na tao na itong Galvez na to, mga kababayan. Okay, at dito naman ho tayo mga kababayan. Meron pong pahayag si dating Pangulong Duterte. Hinggil dito kasi maraming sinasabi, nako, andyan na yung warrant, kung ano-ano. Una-una, in-explain niya bakit premature yung mga dinadaldal nitong mga experts tungkol sa secession. Pangalawa, may mga nagsasalita na nandyan na daw yung warrant of arrest. Yung sa ICC. At ito po ang sagot ni Pangulong Duterte sa mga issues na yan. Ito, pakinggan natin sa kanyang interview kay Randy Canedo. Eksklusibo po natin na pwede pong iparating sa inyo. At ang pinaka-latest po na gusto kong iparating sa inyo ay nagsalita na po ang ating dating Pangulo, former President Rodrigo Roa Duterte, na magpapahuli lamang siya sa ICC o magpapaaresto lamang siya sa ICC kung siya'y patay na. Kumbaga sa Ingles, over my dead body. Ibig sabihin, hindi siya susuko, hindi siya magpapaaresto. In short, hindi siya magpapaaresto because he will stand sa kanyang paniniwala na no jurisdiction po ang ICC dito sa Pilipinas. Kaya eto po, pakinggan ninyo ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga ugop na sila insulto kayo na sa army. Ang mga army wala ba sila yung loyalty? Ang ilang loyalty sa atong nason. Hindi pa na sila loyalty sa mga tao. Maayo na ako pagkada ang military pagkatati police. Luag ko ba sa ako panahon, luag ko. Mora na nakadiferensya kasi sila di ka mauunaw tao. Huwag ka sila kung mag-agay ka pobrehon. Masundalo na ito puro pobre na. Kaya madato na wala na hindi na mong pagkamantay niya ng armang rai na dagan ay pamilya na dagon.
sa kampo. Kung sila kasabot, anay, pag nasa tao, agi nila o giimo itong mata-mata, wala mga hindi mo itong mata-mata o kita pa mo pag ako yung paborang polis na yung militar naman. Tablataran, pag nasa tao, hindi sila kibalo. Idisman, ang botong gano, ito siguro nila ka, tadig ako atong task force para mag-ibog private army nga ibuhat mo is gobyerno kontra terorismo niyanto yung bombas Davao. Wala may labot sa personalidad nga wala ko magkinahanglan o army para to protect my self. Kawaligon ako, kaya man ako kuligon. Kung wala swerte, di wala na matay mag yung tao, pero wala ko concern kayo kailangan nabuhat. Well, ito po kasi in Bisaya, siyempre naintindihan ko kasi Bisaya po ako. Pero sa mga kababayan natin na mga Tagalog, mga Ilonggo, mga Ilocano, ito po yung sinasabi ni Pangulong Duterte tungkol doon sa pag-disband na daw. There was a rumor na i-disband daw yung Task Force Davao. Ito po yung mga sundalo na naka-assign sa Davao para protektahan ang Davao dahil nga sa insurgency. So, napaka masalimuot kasi ang nangyayari dyan sa Davao dahil sobra-sobra ang maraming namamatay dyan dahil nga sa insurgency. Kaya naglagay dyan ng task force. And sinasabi ni Duterte, wala siyang pakialam kung tanggalin yung task force Davao or not. Dahil hindi naman siya, nangangailangan dyan, personal. Hindi naman daw sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi naman ako gumagawa ng mga military na bata-bata. Ako kaya kong magproteksyon sa sarili ko. So, hindi ko kailangan yan. Kung tatanggalin daw yan, wala naman akong pakialam. Pero sabi niya, ang hirap kasi nitong administrasyon, hindi sila marunong mag-alaga ng mga military. Tulad nung panahon ko, maluwag ako, tinutulungan ko ang mga armed forces at mga police. So, ngayon, nasa kanila na yan o kung anong gagawin nila. Now, okay. So, yun po ang sinasabi ni Pangulong Duterte bilang sagot niya doon sa haka-haka na tanggalin na yung Task Force Davao na kasi ang allegation ay nagsisilbi di umano na private army na mga Duterte. At sinabi niya, hindi ko kailangan yan. They can get them anytime at ako, hindi ko kailangan ng ginagawa kong bodyguard ang mga military. Hindi tulad ng ibang mga politiko dyan na halos hindi makakilos kung walang mga bodyguard. So, okay, continue tayo dito naman sa ibang issue. Okay. Ano namang may mga sinasabi pa si Pangulong Duterte na iba? Ako dakpon ko nila pero kanang ICC ayaw mo kagoon layo or exhibitionan ko na dili pwede ako. Ang akong unang statement ni Anto sa unang adlaw pagputuan ng ICC, no jurisdiction. Wala silang jurisdiction sa akin. Kaya hindi talaga ako magpahuli ng buhay. Pagpahuli ako sa ICC, patay. Yan ang totoo dyan. Kasi walang jurisdiction wala silang karapatan. Kung pipilitin nila, kapatay nila ako. May mga tao po sa programa ko kanina, they are calling for na baka pwede daw sila mag-atang na lang diha sa gawa sa imong balay sa Doña Luisa para di daw pasudlon anybody who would arrest you. What is your message to them? Na may mga polis po nag-assign sa ako, mga polis po. Bawaan ninyo, kung prangka lang ko pagkasulti, kanang armed forces o ang polis dili na ila. Dili na ila.
dili Lord, di daw pagpakamatay sa ila. Pagpakamatay na sa tao, di po sa ako. O kanang ginaigo nila, kanang sa magsisit sa session sa Mindanao, dili na ito na ipaagi. So, sinasabi niya tungkol sa ICC, wala naman daw jurisdiction talaga yung ICC. So, regardless of mayroon ng warrant of arrest or wala pa, wala namang anuman sa kanya yon, kundi siya naman ay magpapakamatay. Ha? Or sabi niya ay hindi siya magpapahuli ng buhay. So, lumilitaw Secretary Jing na hindi niya kinikilala yan. Hindi niya kinikilala. Talagang walang karapatan ang ICC sa kanya. Sa kanya. So, maski anong sasabihin ng Carpio, ng Trillanes, ng kung sino-sino pa na nandyan na, huhulihin na si Duterte, di ipahuli nyo. Pero, Secretary Jing, kasi ang usapan dito is ICC, maraming naguguluhan. May ilang mga opisyal na nagsasabi na nandiyan na ICC, pero si Pangulong Marcos Jr. mismo nagsabi na ni isang daliri. Na ibig sabihin hindi mangyayari na gagalaw rito ang ICC. At tama po. At ilang beses na niya ito. Pakinggan natin dito si Marcos. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. So maliwanag ang binabanggit ng Pangulo. Paki-interpret mo nga, Secretary Jing. Well, sabi niya, they don't have any jurisdiction. I won't lift a finger to help them, nor the government. Pero, mga kababayan, Pero kinabukasan, biglang pumunta sa DOJ yung rapporteur. Tulad ng mga sinasabi ng karamihan, ito ba si Marcos? Talaga bang makatotohanan ito? Kasi sinasabi niya ng ganito, pero yung kanyang mga departamento, kanyang mga alipores sa Kongreso, ay ibang sinasabi. Mayroon ba talagang tunay na liderato ito si Marcos? Secretary Jing, hindi siya sinusunod. Diba may kasabihan na ang utos ng hari hindi mababalik. Kasi parang pwedeng i-ano mo yun sa presidente. Pag sinabi ng presidente, yan ang mangyayari. Sinusunod ba siya? Ano ba? Ako, Kado. Ano mo sa'yo? Ba't natawa ka? Nagtatanong na ako. Baka hindi utos yung involved here kasi... Utos ng Reyna. Kasi meron na si Marcos na nabali na. Hindi, yan, that is the popular, na talagang talagang totoo yan, yung ang utos ng hari ay hindi nababali. Pero ang utos ng Reyna sa hari ay parating nababali. Di ba? Mayroong ganun. Ang utos ng Reyna sa hari ay parating nababali. Kaya nga parang sa baraha, ang presidente, siya ang hari. Yung first lady, kaya nga sa chess, sino bang mag-checkmate ng hari? Di ba ang queen? Di ba ang queen? Kasi very powerful ang queen. So, ang ating bansa ay parang ginaya sa chess. Ganun ang pamamumuno. Pwede rin si Roque, Hari Roque. Magulo. Anyway, ito sinasabi ni Eli, sinasabi ni Marcos the day before na I will not lift a finger. Pero Secretary, pero may dumating na raportor. At itong raportor pumunta sa DOJ. Ano sabi, Eli? Hindi, kasi ako sa tagal ko na sa media. Sinuway si Marcos. Kapag nagsalita ng presidente, sinyalis yan, lahat kayong mga opisyal, ay nagsalita na si presidente kahit na may ganito na nauna. Wala na, tapos na yan. Tahimik na tayo, nagsalita na. Kasi parang kukontrahin mo at lilitaw na walang kwenta ang Pangulo. Pag ganon. Diba? Hindi siya sinusunod. Lilitaw na ganon. Hindi siya sinusunod. Parang mayroong ibang naglilikta.
Hindi, may sinasabi siya pero iba ang nag-order. Ang problema dito, hindi lamang sa issue ng justice, kundi pati sa issue ng foreign affairs. Ganito ang sitwasyon. Halos lahat. Laging nababali ng mga... ito nga, ito, klarong-klaro. Anong sinasabi ni Marcos? I will not lift a finger. Pero ito sa DOJ. Pero ito, anong sinasabi ng head ng DOJ? Sinusunod ba niya si Marcos? Hindi. Ito. The government may allow the International Criminal Court to conduct an investigation into the Duterte administration's drug war if legal procedures are followed. That's according to Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Speaking to Kyodo News, Remulla said there's nothing wrong with the probe if the ICC is not doing anything illegal. But he asserts both sides still need to clarify many issues about the procedures of the investigation. The Philippines withdrew from the ICC in March 2019. But the Hague-based tribunal says it retains jurisdiction over alleged crimes committed while the country was a member from November 2011. President Marcos also did not rule out the possibility of the Philippines rejoining the ICC. Okay. So, Eli, anong naririnig mo si Remulla? So, pwede raw the legal process is met. So, ano bang mayroon pa lang legal process, ha? Saan ba nagsisimula ang legal process? Kung hindi sa jurisdiction. Di ba sa mga korte? Pag wala sa jurisdiction, ha? Kaya nga sabi ni Pangulo, walang jurisdiction ng ICC. Pero mukhang binibigyan ng jurisdiction ng kanyang underling na DOJ secretary. Parang ganon. If legal process is met, what is the legal process that is necessary? The legal process has already been established by the President. Walang jurisdiction. What can be more legal than the issue of jurisdiction? At sinasabi ni Bongbong, I will not lift a finger for the government to help. Bakit ganon? Itong rapporteur, in-entertain pa yung si... Pumunta pa sa DOJ mismo. Pumunta pa sa DOJ, at gusto pang makialam sa proseso ng ating bansa. Ipapatanggal pa yung NTF-ELCAC. Ano ba naman? Ito, meron pa rito, yung dating Pangulong Duterte. Anong sinasabi ni Duterte? Hindi inaalala ang umano'y warrant of arrest mula sa ICC. Ito. Hindi raw inaalala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bali-balitang may lalabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ayon kay Senator Bongo na kaibigan at dating aide ni Digong, naniniwala naman daw kasi si Duterte na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa panig naman ng Philippine National Police, wala pa raw silang natatanggap na impormasyon tungkol sa umano'y pagpapaaresto kay Duterte. Hindi po natin alam, sir, kung saan po, sino po yung source nila, Attorney Roque, at yung ating pong dating presidente. But on the part of the PNP po, wala pa po tayong nare-receive na any information. Kung si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio naman ang tatanungin, obligado pa rin ang ating gobyerno na makipagtulungan sa ICC. The decision of the Supreme Court said that since the offense of which former President Duterte is charged happened while we were members of ICC, we are obliged to cooperate up to now. That cooperation may include implementing the warrant of arrest. Dapat din daw humarap sa ICC si Duterte. If you are innocent, you really believe you're innocent, the best thing to do is to go there and present your side. Ako, nagsasalita na naman yung Bopols kong professor. Kaya nga hindi naging Chief Justice ito dahil mali-mali yung mga nito. I mean, with due respect, ang respeto ko na lang naiwan dito ay naging professor ko ito. But as far as his mga tinuturo niya, puro paltos Kaya nga hindi ito naging Chief Justice dahil yung mga nagiging Pangulo ng ating bansa hindi naniniwala sa kakayahan nitong Carpio na ito. Sala sa init, sala sa lamig. Sasabihin naman niya yung ICC may jurisdiction daw. Kasi dapat pakinggan mo yung argumento ng isang matalinong
abogado, si Solicitor General, Solicitor General Maynard Guevara. At sinasabi na ni Maynard Guevara, Mr. Carpio, na huli nang nag-trigger ang pag-acquire ng jurisdiction ng ICC kasi noong 2019 ay bumitaw na tayo. We are no longer a member. Yun ang totoo. So, that means na yung mga pinagsasabi mo sa publiko ay paltos. Tulad ng mga tinuturo mo sa akin, paltos. At ikaw pa, klarong-klaro na minaniobra mo yung kaso ng asawa ko. Sumulat ka ng pumirma ka na sa desisyon, pero binaliktad mo. Bakit kaya? Gaano? Carpio. Ito, sala sa init. Tapos doon naman sa desisyon, hindi naman daw inciting to sedition si Duterte. Sala sa init, sala sa lamig. Kaya walang naniniwala dito sa Carpia. Si Ginoong Carpia. Okay. So, yan lang po. Baka kasi naghahanap ang ICC ng resident lawyer na ma-hire, no? To represent. So, yun po. At ito na lang ang masasabi natin dito na sabi ni Duterte, come and get me. I mean, I'm already almost 80 years old. And I believe in the rule of law. The ICC has no jurisdiction. Now, kung ipipilit nyo for political reasons, ipipersecute nyo ako, come and get me. At makukuha mo ako only when I'm dead. Okay. Over my dead body. Ayun. Yun. Okay. Maraming salamat po. Magandang hapon.